Excuse me, Father. Hi, my child. I'm Stella. I'm No, I know. Shut up. Priest, where's the girl? My friend asked you a question. Where's the girl? I've seen this before. You know what? Go get us something to eat. Hola! I thought you said she wasn't here. There's no need for violence. I'm sure we can talk. She stays. You take her, I'll take care of him. I'm sorry, Father. I understand. At ayun na nga mga lods, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pari na namumuhay ng tahimik sa isang maliit na nayon. Pero nang makita siya ng mga armadong grupo, bigla silang namutla sa takot. Sino ba talaga ang lalaking ito at anong madilim na sikreto ang pilit niyang tinatakasan? O siya, simulan na natin ang kwento. Let's go! Sa gitnang Africa ay may isang kampo ng mga armadong grupo. Sa kabilang banda naman ay grupo ng mga mersenaryo o yung mga army na for hire para sa isang pribadong misyon. Pagkatapos ay biglang nabunyag ang kinaroroonan ng mga mersenaryo kaya agad silang hinatake ng armadong grupo na nauwi sa matinding bakbakan. Pero nagawa naman nilang papagsakin ang mga kalaban at nagawa nilang pigilan ang leader nito na makatawag ng reinforcement. Samantala, ang ating bida mga lads ay si Max, yung may makinis na ulo na nakikipagbakbakan sa dalawang armado. Sa huli, pinatay niya ang dalawa gamit ang kanyang patalim. Pagkatapos ng laban, sinabi ng kanilang commander na si Kurt na marami pa silang kampong kailangang lusubin sa mga susunod na araw. Lumipat ang eksena sa Iraq kung saan papunta ang grupo sa isa pang settlement para sa kanilang susunod na operasyon. Bilang isa sa pinakamagagaling na operatiba ng kanilang assassination unit, si Max ang nanguna at pumwesto sa isang maliit na bulol dala ang kanyang baril. Ilang sandali lang, may isang malakas na pagsabog ang nangyari. Agad sumugod ang grupo at pinaulanan ng bala ang mga kalaban. Nakapwesto ng maayos ang mga ito kaya sumiplab na naman ang isa pang matinding putukan. Pero dahil disiplinado at organisado ang mga mersenaryo, sila pa rin ang may kontrol sa laban. Isang mersenaryong nagngangalang Magpie ang hinarap ng isang kalaban pero mabilis niya itong napabagsak at tinagpabaril ng paulit-ulit. Habang nangyayari iyon, abala naman si Max sa pag-neutralize ng mga kalaban gamit ang kanyang sniper rifle. Maya-maya, binalaan siya ng commander na may ilang kalabang tatakas kaya agad silang hinabol ni Max hanggang makarating siya sa isang sagradong lugar. Doon ay nakaharap niya ang dalawang kalaban na madali niyang pinatay gamit ang kutsilyo. Habang sinusuyod niya ang gusali, may iba pang umatake sa kanya. Pero dahil sa husay niya sa pakikipaglaban, naiwasan niya ang mga atake at isa-isang napatay ang mga ito. Pagkatapos, nakaharap niya ang isang napakalaking lalaki na nagtangkang sakaling siya. Pero nakabawi si Max at nilaslas ang leeg nito. Bago pa madedo ang kalaban, sinabihan pa niya ito na malapit na nitong makaharap ang Diyos nito. Pagkatayo niya, tinignan niya ang paligid at nakita niyang 13 bangkay ang nakahandusay sa lupa. Pagkatapos ng misyon, ipinaliwanag ng commander kung magkano ang kikitain nila dito bago sila lumipad papuntang Colombia. Sa bagong kampo, target nila ang isang drug cartel na malapit ng magpakalat ng napakaraming iligal na droga. Maingat na gumalaw ang mga mersenaryo sa gubat at pumwesto bago sabay-sabay na nagpaputok. Mabilis nilang napatay ang kanilang mga target.
Habang nagpapatuloy ang operasyon, nakasalubong ni Max ang isang inosenteng babae. Nag-alangan siyang barilin ito, ngunit biglang may sumabog na bomba na pansamantalang nagpahiro sa kanya. Sinamantala ng babae ang pagkakataon para tumakas. Isang sundalo ang humahabol dito habang kasunod naman si Max. Nang simulang hubaran ang kasamahan niyang sundalo ang babae, agad na nakialam si Max at sinipa ito ng malakas sa mukha. Nagkaroon ng matinding buntalan sa pagitan nilang dalawa, ngunit malubhang nasugatan sa leeg si Max. Sa gitna ng kaguluhan, nakakita ang babae ng granada at aksidente niya itong napasaabog. Kaso nga lang nadamay si Max, dahilan para tuluyan itong mawala ng malay. Samantala, nakuha na ng grupo ang droga at naghanda ng tumakas. Sinabi ng sundalong taksil na nakalaban ni Max kanina sa commander na patay na umano siya. Hindi agad naniwala ang commander at kinutusan ng lahat na hanapin si Max dahil napakahalaga niya sa kanilang grupo. Nahanap nila ang baril ni Max pero wala siyang bakas. Dahil kapos na sila sa oras, napilitan silang umatras. Makalipas ang ilang oras, nagkamalay si Max. Dumudugo pa rin ang sugat niya sa leeg. Lutang at nalilito siyang naglakad hanggang makarating siya sa isang maliit na baryo pagsapit ng gabi. Isang matandang lalaki ang nakakita sa kanya at dinala siya sa bahay nito. Ipinakilala ng matanda ang sarili bilang isang pari na siyang nag-alaga kay Max. Binigyan siya nito ng malinis na damit at nilapatan ng paunang lunas. Kinabukasan, ipinasyal siya ng pari at dinala sa simbahan. Bilang kapalit ng kabutihan nito, hiniling ng pari na linisin ni Max ang simbahan. Matapos niyang maglinis, nilapitan siya ng pari at tinanyayahang maghapunan. Sinabi nitong hindi niya maaaring tanggihan ang alok. Nang gabing iyon, kumain si Max kasama ang mga tumutulong sa pari. Dahil sa sugat sa kanyang leeg, hindi siya makapagsalita kaya isinulat na lang niya ang kanyang pangalan sa isang pirasong papel. Pakiramdam ng pari ay may itinatago si Max at naniniwala siyang hindi aksidente ang pagkikita nilang dalawa. Kinabukasan, habang nagliligtit sa bahay, nakakita si Max ng isang baliw. Ipinaliwanag ng pari na pagmamayari iyon ng isang yumakong pari na ginagamit ito noon sa panghangaso upang makapagbahagi ng karne sa mga taga-baryo. Pagkatapos, inimbitahan ng pari si Max na dumalo sa misa. Nagpakilala si Max sa mga tao at tahimik na nakinig sa sermon ng pari. Nang gabing iyon, muli silang nagsalo-salo sa hapunan kasama si Father Tiago. Kinabukasan, ipinakayag ni Father Tiago ang kanyang pag-aalala tungkol kay Max. Pakiramdam niya ay maaaring mapanganib itong tao. Bilang tugon, inamin ng pari na nakakatakot na ang itsura ni Max sa unang tingin. Para hindi matakot ang mga taga-baryo, binigyan ng pari si Max ng kasuotan ng pari upang mas maging magaan ang pakikitungo ng mga tao sa kanya. Kinabukasan naman, isang nag-aalalang babae ang nagmamadaling pumunta sa simbahan para humingi ng tulong kay Max sa pag-aakalang isa siyang pari. Ipinaliwanag ni Father Tiago na hindi totoong pari si Max at siya na lamang ang tutulong sa babae. Hindi nagtagal, dalawang lalaki ang dumating sa simbahan na tila hinahanap ang babae. Tahimik lamang si Max habang nagiging agresibo ang mga ito at humihingi ng pagkain. Pumunta siya sa kusina upang kumuha ng makakain para sa kanila. Priest, where's the girl? My friend asked you a question. Where's the girl? I've seen this before. You know what? Go get us something to eat. Imilungkahi ni Father Tiago na palayasin na lang ang dalawang lalaki at siya na mismo ang haharap sa mga ito. Ngunit sinabi ni Max na kaya niya itong kontrolin. Pagbalik niya dala ang pagkain, pinagtripan siya ng dalawang lalaki at tinasar pa dahil sa amoy niya. Gayunpaman, nanatiling kalma daw si Max hanggang sa tuluyan ng umalis ang mga ito. Kinabukasan, inanunsyo ng pari na may ipakikilala siyang isang taong pinagkakatiwalaan niya at nais niyang marinig ng lahat ang sasabihin nito. Lumapit si Father Tiago at ibinunyag ang pangalan ni Max na ikinagulat ng mga naroroon. Ipinakayag ng pari na ipinagmamalaki niya si Max dahil nagawa nitong harapin ang lalaking konektado sa isang drug cartel nang hindi gumagamit ng karakasan. Sa mismong sandaling yon, bumalik ang dalawang lalaki sa simbahan. Balak nilang kunin ang babaeng humingi ng tulong noong nakaraang araw. Humarang si Max at nagbigay ng maikling mensahe tungkol sa karakasan. Sinabi niyang ang mga taong laging may dalang armas ay kadalasang ginagawa iyon dahil sa kanilang sariling takot at insecurities. Tinuwanan lamang siya ng dalawa at nagtangkang umatake. Pero sa loob lang ng ilang segundo, mabilis silang napabagsak ni Max. Pagkatapos ng insidente, humingi siya ng paumanhin sa pari. Namangha ang mga nakasaksi at hiniling nilang turuan sila ni Max ng mga nalalaman niya. Kalaunan, makikitang naghahati si Max ng kahoy habang nakikinig sa payo ng pari. Iminungkahi ng matanda na turuan niya ang mga taga-baryo kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngunit sinabi ni Max na eksperto siya sa pananakit at pag-atake, hindi sa depensa. Suningit ang pari at nagsabing nais ng Diyos na magtulungan ng mga tao para protektahan ng isa't isa.
Dahil doon, napaisip si Max at kalaunan ay pumayag na turuan ng mga tao ng self-defense. Samantala, bumalik naman ang dalawang lalaking pinabagsak ni Max sa kanilang pinuno na si Kurt. Ikinwento nila na isa lamang umanong pari si Max. Ngunit habang nag-uusap sila, napansin nila ang isang lumang litrato ng mga sundalo kung saan kasama si Max. Ayon sa ibang sundalo, matagal nang namatay si Max sa isang operasyon. Problema nga lang, hindi nila kailanman nakita ang kanyang bangkay. Dahil dito, nagsimulang magduda si Kurt. Iginiit niyang kung tunay na si Max ang nakaharap ng dalawang lalaki, malamang sa malamang ni hindi sana sila nakaligtas. Hindi alam ni Kurt na nagbago na si Max at iba na ang mga pinakakalagahan nito ngayon. Habang nangyayari yon, abala naman si Max sa pagsasanay sa mga taga-baryo kung paano lumaban at protektahan ang kanilang sarili. Nausisa ni Father Tiago ang nakaraan ni Max at humingi ng tawad dahil hinusgahan niya ito bago niya tunay na nakilala. Sa sandaling iyon, dumating si Kurt sa simbahan. Nagulat siya nang makita si Max na buhay at nakasuot pa ng kasuotang pari. Pagkatapos ay ibinunyad ni Kurt ang madilim na nakaraan ni Max. Ikinwento niya kung gaano karaming tao ang napatay nito sa mga nakaraang taon, kabilang na ang mga babae at bata. Ayon pa sa kanya, si Max ang pinakamahusay niyang asasin noon. Pagkatapos, nagbabala si Kurt na dahil pinabagsak ni Max ang kanyang dalawang tauhan, nilabag nito ang kanilang patakaran. Bilang kapalit, kailangan umanong magsakripisyo ng dalawang taga-baryo upang maging patas daw. Sinubukan naman ng pari na makiusap at humanap ng paraan para mailigtas ang mga inosenteng tao, ngunit hindi siya pinakinggan. Sa halip, nagalok si Kurt ng ibang paraan. Hindi na daw siya gagawa ng anumang hakbang, basta makikipagkita at makikipaghapunan si Max sa kanya mamayang gabi upang malinawan ng lahat. Pagkatapos nito, bumalik si Max sa kanyang silid upang tipunin ang kanyang mga gamit at maghanda sa pag-alis. Sinundan siya ng pari at pinakiusapang manatili. Ipinaalala nito na nagbago na siya at hindi na siya ang dating halimaw na kinatatakutan ng lahat. Bilang patunay, binanggit ng pari na iniligtas ni Max ang buhay ng batang babae. Dahil doon, nagpasya si Max na manatili sa baryo. Pero bago yun, nais muna niyang malaman kung ano ba talaga ang balak ni Kurt. Nang makarating siya sa kampo mga lods, sinalubong siya ng dati niyang mga kasamahan at tinuwanan pa ang suot niyang damit pang pari. Matapos tiyaking wala siyang dalang armas, pinayagan siyang pumasok. Inalok siya ni Kurt ng pagkain at inumin, ngunit tumanggi si Max at sinabing wala siyang ganang kumain. Diretsa kanyang tinanong kung ano talaga ang gusto nito. Ngumiti si Kurt at inilahad ang kanyang halo, na bumalik si Max sa kanilang hanay at maging bahagi muli ng grupo. Humingi ng tawad si Max kay Kurt sa pagpapabagsak sa tauhan nito, ngunit malinaw niyang sinabi na wala na siyang balak bumalik sa pagiging assassin. Ayon sa kanya, nagbago na siya at ibang buhay na ang gusto niyang tahakin. Handa siyang umalis sa baryo basta mangako si Kurt na hindi sasaktan ng mga inosenteng taga roon. Kahit naiirita, pumayag si Kurt. Ngunit pag-alis ni Max, lihim niyang sinabi sa kanyang mga tauhan na hindi niya ito palalampisin. Pagbalik ni Max sa simbahan, sinabi niya sa pari na aalis siya para hindi madamay ang lahat. Ngunit biglang dumating si Kurt at ang kanyang mga tauhan. Malakas nilang binugbog si Max at ipinako pa siya sa krus. Son of a bitch. Stay here. Hey, Max! Don't move or I'll kill her! Hit him, Wilson! Hit him! Get into him! Go on! You betrayed me twice, brother. Put him up. And the top. You want to put the first one in? Give me one. Give me the next one. Good job, boys. See you around, brother. Pagkatapos hindi pa sila nasiyahan mga lods, pinaulanan pa nila ng bala ang bahay ng pari bago magsialis. Sa kabila ng mga sugat ni Max, nagawa niyang makawala sakto sa pag-alis ng mga kalaban. At buti na lang mga lods ay nakaligtas din ng pari at binitbit sa ligtas na lugar si Max. Sa sumunod na araw, nang magising si Max ay napag-alaman niya mula sa pari na nawasak ang simbahan at may dalawang namatay. Gayunpaman, nananatiling positibo ang pari na may papatayo muli ang simbahan. Ngunit pinalaan siya ni Max na hindi na siya maaaring bumalik dahil maaari silang madamay at maging target ng grupo. Pero ibinunyag ni Padre Tiago na ang mga taga-nayong ngayon ay napipilitin na makipagpuluman sa mga kriminal dahil kung hindi ay papatayin sila. Dahil dito, nakaramdam ng matinding guilt si Max. Ipinaalala ni Faring may mas malaking layunin ng Diyos para sa kanya. At heto na nga mga lods, dahil dito, napagtanto ni Max na panahon na para gamitin niya ang kanyang kakayahan laban sa kasamaan. Nang ibigay ng pari ang isang baril, nagsimula siyang magsanay ng husto. Ngunit hindi nagtagal, natunto ng mga kriminal ang kampo ng pari sa gubat. Sa halip na tanggapin ang alok nitong pagkain, pinagpaparin nila ang lugar. Pagbalik ni Max, natagpuan niya ang walang buhay na katawan.
Sa sandaling iyon, napalitan ng matinding paghihiganti ang kanyang kalungkutan. Suot ang damit pang pari at may dalang armas, nagsimula si Max sa kanyang paghihiganti. Napansin niya ang mga miyembro ng cartel sa isang bar at isa-isa niyang hinarap ang mga ito. Dame la pistola. Váyase, dármela. Pagkatapos ay lumapit siya sa babaeng bartender at umorder ng isang shot pampainit daw. Ngunit paglabas niya, napalibutan siya ng ilang kalaban. Isa-isa niya silang pinabagsak na tila walang kahirap-hirap. Nang malaman ni Craig na siyam sa kanyang mga tauhan ang napatay, agad niyang naisip na si Max lamang ang may kakayahang gumawa nito. Ipinaalala naman ng kanyang kanang kamay na nagkaroon na sila noon ng pagkakataong patayin si Max ngunit pinabayaan nila itong makalis. Samantala, dalawang sasakyang puno ng armadong tauhan ang tumugis kay Max at dumating sa bayan. Nagkunwari si Max na sumusuko sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang mga kamay at pagbitaw sa kanyang baril. Habang naguguluhan ang mga kalaban, isa-isa naman niya silang pinatumba. Nang dumating pa ang karagdagang mga tauhan, naghanda siya ng isang patibong. Dumating si Kurt at iginiit na malamang ay nakalayo na si Max. Maya-maya, nakita ni Magpie ang isang krus na nakasabit sa kwelyo ng isa sa mga tauhan. Nang hugutin niya ito, biglang sumabog ang isang granada na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Muling lumitaw si Max at agad na pinaulanan ng bala ang mga salarin. Upang mas mahikayat ni Kurt ang kanyang mga tauhan, nagalok ito ng pabuya para sa sinumang makahuhuli kay Max. Kalaunan, nagtipon si Kurt at ang kanyang grupo sa isang bar upang pagdanuhan ng susunod nilang hakbang. Hindi inaasahan, nilapitan ni Max ang dalawang miyembro ng cartel na kunwari sumusuko. Ngunit nang nalaman ni Kurt na dadalhin ito sa kanyang harapan, agad na niyang iniutos na patayin ito. Kaso mga lods, pinaslang na agad ni Max ang lahat ng sakay ng sasakyan at pinasag pa ang salamin upang mapatay ang natitirang mga kalaban. Pagkatapos, nakakuha siya ng grenade launcher at ginamit ito laban sa dati niyang kasamahan na minsang nagtangkang pumatay sa kanya kanina. Sunod naman niyang kinuha ang isang machine gun at nilatrat ito ng walang humpay. Maya-maya, may isa pang tauhan na dumating, ibinaba ang kanyang baril, at mas tinili ang kutsilyo bilang sandata. Kaya nagharap ang dalawa sa isang matinding labanan gamit ang mga kutsilyo. Matapos mapatay ang lahat ng tauhan ni Kirk, hinarap ni Max ang kanyang huling kalaban. Nagawa niya itong mabaril sa tiyan, ngunit kinailangan muna niyang talunin ang mga bantay nito na mabilis naman niyang nagawa. Sa huli, bumulot si Kirk ng espada at nakipaglaban ng harapan kay Max. Pagkatapos ng laban, umalis si Max at bumalik sa simbahan. Doon, muli niyang nakita si Padre Tiago, na hinikayat siyang yakapin ang buhay at sulitin ang bawat sandali nito. Sa wakas, natapos ang kanyang madugong nakaraan at magsisimula na ang panibagong yugto ng kanyang buhay. At doon na natapos ang kwento, mga lods. Maraming salamat sa panunood.